Magsisimula ang ating pelikula sa Golden Triangle, isa sa mga pinakawalang batas at pinakamapanganib na rehiyon sa Timog Silangang Asya. Mula sa sulok na ito ng mundo, kumikilos ang Black Wolf Squad, isang mersenaryong unit na may reputasyong kinababahalaan ng ibang mga organisasyong kriminal. Ang pangkat ay may 6 na miyembro, ngunit ang namumukod tangi sa kanila ay ang kanilang pinuno na si Zhao Jian, isang malupet na sniper na may malayuang saklaw na may record na napakalinis na halos maituturing na alamat. Hindi kailanman sumablay ang lalaki sa kanyang target, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Black Wolf Squad ay nagsagawa ng libu-libong matagumpay na operasyon sa mga nakalipas na taon. Magbubukas tayo sa isa sa mga operasyong ito, ang pangkat ay inatas ang kumuha ng isang bihag mula sa isang sindikato ng organ trafficking. Ang target ay isang dalagang nasa mesa na at malapit ng hiwain ang katawan nang pumasok ang grupo. Pumwesto si Zhao Jian sa isang burol na tinatanaw ang compound at pinapasok ang 4 pang miyembro ng maglakad. Tumpak silang gumalaw, ngunit isa sa mga trafficker, isang lalaking may blonde na buhok, ang may napansing kakaiba sa kapaligiran. Agad itong pinaandar ni Zhao Jian at inutusan ang lahat na tumigil. Tinulungan siya ng kanyang spotter na matukoy ang target, at natama ni Zhao Jian ang lalaki ng isang bala bago pa niya ma-alerto ang kahit sino. Nang mawala ang bantang iyon, ang 4 na miyembro ng ground ay mabilis na sumugod, nahati sa 2 grupo, naglakad sa compound at pinatay ang bawat armadong gwardya na kanilang makakasalubong. Walang ideya ang mga trafficker kung ano ang tumama sa kanila. Nagtanim ang grupo ng mga pampasabog sa buong gusali, inabutan ang bihag, kinumpirma na siya ang tamang tao, nilagyan ng pangunang lunas, nilagyan ng bulletproof vest, at inilabas siya. Gumamit sila ng granada upang takpan ang kanilang pag-atras at magkarga sa mga sasakyan habang si Zhao Jian ay nagbabantay mula sa malayo. Kapag nakalabas na ang mga ito, pagigamitin ng eksperto sa demolisyon ang mga pampasabog at aakyat ang compound sa likuran nila. Tinahak ni na Zhao Jian at ng kanyang tagamasid ang gilid ng burol patungo sa pangunahing kalsada at nagtagpo sa iba pa, ngunit may nahuli silang isang buntot. Isang convoy ng mga backup na puwersa ng mga trafficker ang nasa likuran nila. Hinarang ni Zhao Jian, pinaputukan ang gulong sa harap, napatay ang isa sa mga humahabol na driver, at gumamit ng granada upang pahintuan ang nangungunang sasakyan. Nagkawatak-watak ang convoy, nang hamarang ang isa pang armadong truck mula sa unahan. Winasak ito ni Zhao Jian sa isang putok lamang. Malinis na pinutol ng squad ang contact at tapos na ang misyon. Pagkatapos ng operasyon, ang mag-asawa sa squad ay nagbakasyon ng ilang araw habang ang iba pang miyembro ng koponan ay nananatili sa base at umiinom. Ang pinakamatandang miyembro ng squad, isang veterano na hindi na mabilang ang bilang ng mga labanan at may batang anak na babae sa bahay, ay tumatawag sa kanya araw-araw ng walang pagbubukod para sabihing ligtas siya at babalik na siya. Ang iba pang mga miyembro ay pawang mga single at kinakaya ang oras ng kanilang pahinga sa anumang paraan na kaya nila. Samantala, sa buong lungsod, pinamumunuan ni General Chachay ang kanyang teritoryo na may pampublikong imahe ng isang makabayang naglilingkod sa kanyang mga tao. Sa likod ng imaheng iyon, tahimik niyang pinupondohan at pinangangasiwaan ang pagbuo ng isang biolohikal na sandata, isang nakamamatay na virus na inhinyero na balak niyang gamitin upang mangibabaw sa buong populasyon at sa huli ay makuha ang walang kapantay na kontrol. Para mabuo ito, dinukot niya ang mga sibilyan mula sa mga nakapalibot na komunidad at ginagamit sila bilang mga test subject, inilalantad sila sa virus at pinapanood kung ano ang mangyayari. Ang mga biktima ay namamatay sa matinding sakit nang kumalat ang virus, at ang mga bangkay ay nakatambak sa mga libingan sa labas ng lungsod. Sa isa sa mga pampublikong talumpati ni Chachay, habang ginagampanan ang papel ng isang debotong pinuno, isang babaeng sniper ang hamarang sa kanya mula sa bubong. Agad na tumugon ang kanyang mga puwersang panseguridad at hinabol siya sa mga lansangan. Tumatakbo siya. Personal na pinangunahan ng punong tagapagpatupad ni Chachay ang paghabol, ngunit nakatakas ang babae. Pagbalik sa kanyang bahay, hinukay niya ang isang bala mula sa kanyang sariling balikat ng walang anesthesia at walang tulong, at siya mismo ang nagbenda sa sugat, ito si Jiang Ling. Ang kanyang ama, si Dr. Jiang, ay isang kinikilalang siyentipiko sa buong mundo na dinukot 3 taon na ang nakalilipas habang silang dalawa ay naglalakbay sa Thailand. Ang imbestigasyon ng pulisya ay hindi natuloy, at ang tanging nakumpirma lamang ay nawala si Dr. Jiang sa kung saan sa Golden Triangle. Nakumbinsi si Jiang Ling na si General Chachay ang nasa likod nito at siya mismo ang naglakbay papunta sa rehiyon upang hanapin ang kanyang ama. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging sigurado habang nabubunyag ang ginagawa ni Chachay sa likod ng pampublikong personalidad nito. Tinangka niya ang pagpatay dahil wala na siyang ibang makitang pagpipilian.
Galit na galit si Chachai sa nabigong tangkang pagpatay at pinagbantaan ng kanyang tagapatupad ng matinding parusa kung ang bumaril ay hindi matagpuan at may hahatid sa kanya sa loob ng isang araw. Agad na nagtrabaho ang kanyang enforcer. Kasabay nito, isang taga-suporta sa pananalapi na nagngangalang Henry ang nakipag-ugnayan kay Chachai at pinilit siyang sumali sa proyekto ng armas, na hinihingi ang mga resulta. Humingi si Chachai ng mas maraming hilaw na materyales. Pagkatapos ay tumawag si Henry kay Zhao Jian ng hiwalay. Gusto niyang samahan ng Black Wolf Squad ang isang kargamento ng tinatawag niyang mga supply medikal papunta sa isang instalasyong militar. Dalawang nakaraang convoy ang sinalakay at ninakaw, kaya kailangan niya ng isang propesyonal na detalye ng seguridad. Binuo ni Zhao Jian ang koponan. Sapat na ang bayad para makabili ng bahay para sa bawat isa sa kanila at makapagretiro ng pansamantala, kaya walang pag-aalinlangan. Sabi ng panganay na miyembro, sa ganoong kalaking pera, uuwi siya at gugugulin ang lahat ng oras niya sa kanyang anak na babae. Nagpaplano ng kasal ang magkasintahan, nagkarga ang grupo at umalis kinabukasan kasama si Henry ng personal. Maayos ang pag-usad ng convoy sa dalawang ruta, ngunit nakakita sila ng isang puno sa kabilang kalsada. Sinenyasan ni Zhao Jian ang lahat na manatiling alerto. Hindi lang ito basta balakid, isa itong setup. Hindi pinansin ni Henry ang babala at nagpadala ng dalawa sa kanyang mga tauhan upang linisin ito, nagprotesta si Zhao Jian. Umalis pa rin sila, at pareho silang agad na binaril at napatay ng isang sniper sa mga burol sa itaas. Isang unit ng gerilya ang naghihintay at tumambang. Pumasok ang Black Wolf Squad sa likod ng mga sasakyan at nakipaglaban. Isang miyembro ang nakakakita ng mga posisyon ng kalaban at nagbibigay ng mga coordinate habang ang isa naman ay naglalagay ng takip sa usok. Ginamit ng dalawang miyembro ng pangkat ang lupain upang sunggaban ang tambang mula sa gilid at bumunot ng apoy palayo sa iba. Napatay mismo ni Zhao Jian ang malaking bilang ng mga umaatake. Kahit ang sniper ng kalaban ay nasusupol at natutulak pa atras, sumigaw si Henry na patayin silang lahat at magpatuloy. Gusto ni Zhao Jian ng isang bilanggo, kailangan niyang maintindihan kung sino ang nagplano ng pananambang na ito at kung bakit. Dalawang miyembro ng squad ang lumapit ng sapat sa isa sa mga gerilya para mahuli siya. Si Jiang Ling, na namumuno sa pagtambang, ay nagbanta na babarilan. Bago pa siya makakilos, sumulpot si Zhao Jian sa likuran niya at madali siyang inalisan ng armas. Inalis niya ang maskara niya. Nang lumingon siya, natigilan siya. 5 buong segundo kung saan hindi siya gumagalaw o nagre-react man lang. Tiningnan niya ang mukha nito at pagkatapos ay pinalaya siya at ang bilanggo ng walang anumang interogasyon. Napansin ng kasamahan niya ang reaksyon niya at nagtanong tungkol dito. Sabi ni Zhao Jian, wala lang iyon. Ang dahilan, ang kanyang dating kasintahan, na namatay ilang taon na ang nakalilipas ng matapakan ng isang bala na nakatadhana para sa kanya noong isang misyon, ay may mukha na kapareho ng kay Jiang Ling. Palagi niyang daladala ang pagkawalang iyon, ngunit itinatago lamang niya ito sa kanyang sarili. Nagsimula na ulit humandar ang convoy. Sa base ni General Chachai, naghihintay na ang general simula pa noong isang araw, iniutos niya na siyasatin ang kargamento. Kailangang magsuot ng maskara ang kanyang enforcer habang nag-iinspeksyon dahil ang laman ng mga kaong iyon ay hindi mga supply medikal. Ito ay hilaw na biolohikal na material para sa sandata ng virus. Buo ang mga paninda. Nag-alok si Chachai ng mga silid para magpahinga ang mga sundalo. Magalang na tumanggi si Zhao Jian, binanggit ang pagkukumpuni ng sasakyan, at agad na pinalabas ang kanyang pangkat. Nang araw na iyon, naglalakad sa lungsod si Zhao Jian at ang pinakamatandang miyembro ng mapagtanto nilang may sumusunod sa kanila. Si Jiang Ling iyon at isang batang lalaki na kasama niyang naglalakbay na nagngangalang Coco, ang batang lalaki na gumaganap bilang kanyang kasama at katulong. Sa sandaling iyon, dumaan ang tagapagpatupad ni Chachai. Itinulak ng batang lalaki ang isang kariton ng prutas sa kalsada para harangan ang sasakyan at kumuha ng kutsilyo, sinusubukang sugurin ang sasakyan. Agad siyang natalo at dinala sa bakuran ni Chachai para gamitin bilang test subject. Hinabol siya ni Jiang Ling. Naaga ni Zhao Jian ang isang AK mula sa isa sa mga tauhan ni Chachai, ngunit nawalan siya ng armas nang durugan siya ng pulis. Dumating na ang iba pang miyembro ng Black Wolf Squad bago pa ito lumala. Tila si Henry ang nakipagkasundo para sa kapayapaan. Lahat sila ay teknikal na nagtatrabaho para sa iisang panig, aniya. Sandali ring lumitaw si Chachai. Lumapit si Jiang Ling sa kanya, at hinayla siya paatras ni Zhao Jian bago pa man siya makakilos. Umalis ang mga tauhan ni Chachai. Pagkatapos ay binalutan ng benda ang braso ng bata tahimik na nagpasalamat kay Zhao Jian, at sumama kay Jiang Ling, na iniwang naguguluhan ang grupo.
Nang gabing iyon sa hotel, gising na gising si Zhao Jian, iniisip ang kanyang dating kasintahan, nang may kumatok. Nasa pintuan ang batang lalaki. May gustong makakita sa kanya sa baba, si Jiang Ling pala. Dinala niya siya sa kampo ng mga lumalaban, isang pagtitipon ng mga taong nag-organisa laban sa pamamahala ni Cha Chai. Pagdating nila, lahat ng armas ay dumating at tinutok kay Zhao Jian, naghatid siya ng mga kalakal para sa general. Si Jiang Ling ang nagsasalita para sa kanya. Kung nagtrabaho siya para kay Cha Chai, hahayaan ba niya silang maglakad kanina? Bumaba ang mga armas. Dinala niya si Zhao Jian sa isang libingan sa labas ng kampo at ipinaliwanag kung ano ang tinitingnan nito. Ang lahat ng mga taong ito ay kinuha mula sa kanilang mga komunidad at pinatay sa mga eksperimentong biolohikal ni Cha Chai. Hindi kagamitang medikal ang kargamento na isinama ng grupo, materyal iyon na yari sa virus. Ang batang lalaking kasama niya sa paglalakbay ay may buong pamilyang nakalibing sa lupang ito. Naiintindihan ni Zhao Jian, ngunit tapat niyang sinabi kay Jiang Ling na ang pangunahing responsibilidad niya ay ang pagprotekta sa kanyang koponan. Hindi niya sila pwedeng ipagkatiwala sa isang bagay na tulad nito. Tinanong niya ito kung bakit niya sila pinayagan kanina kung totoo naman talaga iyon. Hindi siya sumasagot, babalik siya sa hotel. Di nagtagal, ang bata ay dinala palabas ng kalye ng mga tauhan ni Cha Chai at dinala sa compound para sa pagsusuri. Pinaturukan ng general sa siyentipiko ng virus ang isang pasyente, ang test ay bagsak sa loob ng 30 segundo, galit na galit si Henry. Tumakbo si Dr. Jiang papasok sa silid at pinigilan sila. Hindi pa handa ang virus para sa pagsusuri sa tao, hiniling niya sa kanila na palayain ang mga kalahok sa pagsusulit. Sinabihan siya ni Cha Chai na gawin muna ang bakuna at panlunas, at saka sila maaaring mag-usap. Kinabukasan, nag-impake ang squad at umalis ng lungsod patungo sa kanilang home base. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng lahat ang susunod na mangyayari. Nagkukwento ang panganay na miyembro tungkol sa kanyang anak na babae. Nag-uusap ang magkasintahan tungkol sa wakas ng kanilang pagpapakasal. Pagkatapos ay isang binata ang natisod sa kalsada sa harap nila at natamba, nahawa na siya sa virus. Habang siya ay namamatay, ang pangkat ay tumingin sa kabila niya at nakakita ng isang malawakang libingan. At sa hukay, halos walang buhay, may isa, humihingi ng tulong, naroon ang bata. Lumapit sa kanya si Zhao Jian, ngunit napatigil siya. Totoo ang panganib ng kontaminasyon ng virus. Ang makita ito ang siyang kumukumpleto sa anumang natira sa pangkat ni Zhao Jian, siya ang gumagawa ng sarili niyang desisyon. Ibinigay niya ang kanyang kwinta sa pinakamatandang miyembro at sinabi rito na naiintindihan niya ang kodigo ng squad, tatapusin ang misyon at makakauwi ng ligtas. Sinubukan siyang makipagkatuwiranan ng panganay na miyembro, ngunit ang mag-asawa at ang isa pang miyembro ng koponan ay nakasakay na sa sasakyan kasama si Zhao Jian. Sinabi nila sa kanya na sila ay nabubuhay at namamatay ng magkasama. Nagmaneho pabalik sa lungsod ang apat, nanatili ang pinakamatandang miyembro at ang eksperto sa demolisyon, ngunit hindi nagtagal. Pagbalik nila, natunton na ni General Cha Chai ang kampo ng mga lumalaban at winasak na ito, nabihag si Jiang Ling. Gumagamit ang isang miyembro ng team ng drone para i-map ang compound at bigyan ang team ng real-time na navigation habang si Zhao Jian ay pamiposisyon para sa long-range overwatch. Pumasok ang magkasintahan mula sa ibang anggulo at hinayla palabas si Jiang Ling habang si Zhao Jian ay lumilikha ng destruction mula sa malayo gamit ang mga naka-target na putok. Nagpasabog sila ng dalawang karga at umatras sa mga puno. Hinabol ng mga puwersa ni Cha Chai. Sa isang liblib na lugar, sinabi ni Zhao Jian kay Jiang Ling na wala na ang mga lumalaban at dapat siyang sumama sa kanila, tumanggi siya. Kailangan niyang sirain ang virus, kung aalis ito sa compound na ito, libo-libo ang papatayin nito. Tinawagan siya ni Zhao Jian at sinabing sasama sila sa kanya. Nang gabing iyon, muling pumasok ang squad sa base. Tahimik nilang pinalayas ang mga gwardya at binasag ng kasama ni Zhao Jian ang kandado ng bodega. Mukhang nasa tamang pwesto ang mga lalagyan ng virus sa loob, pero kapag binuksan, wala namang laman. Isa itong panlilinlang, inaasahan na ni Cha Chai ang galaw na ito. Paglabas nila, isang miyembro ng koponan ang binaril sa dibdib. Pinigilan ito ng kanyang vest, ngunit malakas ang impact, malamang na bumasag sa kanyang mga tadyang. Pumasok sila ulit sa loob at sinigurado ang pinto. Ipinahayag ni Cha Chai sa speaker na wala ng labasan. Humingi si Zhao Jian ng 30 segundo. Bago pa siya makapili, biglang gumuho ang likurang dingding ng bodega. Maririnig sa radyo ang boses ng pinakamatandang miyembro. Bumalik na siya at ang eksperto sa demolisyon. Ang pagsabog ay lumilikha ng daan palabas. Sumabog at tumakbo ang squad.
Nang dumagsa ang mga sundalo ni Chachai sa bodega, pinasabog ng pinakamatandang miyembro ang isa pang atake sa loob at dinala ang marami sa kanila. Sinusundan ng tagapagpatupad ni Chachai ang magkasintahan gamit ang kanilang mga yapak. Nilabanan nila ang tatlong humahabol, ngunit hindi sila nakapigil. Sinabihan ng nasugatang miyembro ng koponan ang kanyang partner na tumakbo, tumanggi siyang umalis nang wala siya. Pareho silang nahuli na nakasuot ng bulletproof vest, natawagan ng tagapagpatupad ng batas si Zhao Jian sa radyo at sinabihan itong makipagnegosasyon. Mayroon siyang 2 bihag at isang buong pangkat ng mga sniper na nakahanda. Lumabas si Zhao Jian nang walang armas. Nagmungkahi ang enforcer ng tunggalian laban sa mga sniper, narinig na niya ang reputasyon at gusto niya itong subukan. Sabi ni Zhao Jian, palayain ang mga bihag. Tumanggi ang enforcer na makipagnegosasyon mula sa posisyong iyon. Isiniwalat ni Zhao Jian na may hawak siyang detonator. Sabay-sabay na mamamatay ang lahat maliban na lang kung pakakawalan ang mga bihag. Pinag-aralan siya ng mga tagapagpatupad ng batas ng matagal at pagkatapos ay pinakawalan sila, dahan-daang umatras ang magkabilang panig. Kapag may distansya na, humiwalay na ang enforcer sa kasunduan at nag-utos ng paghabol. Nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Maraming umaatake ang namatay sa pagsabog ng mga granada at mga usok na ginagamit ng grupo para putulin ang putukan. Galit na galit ang mga tagapagpatupad ni Chachai, ngunit natalo sila. Sa pampang ng ilog, huminto ang pangkat. Sinubukan ng panganay na miyembro na magsindi ng sigarilyo ngunit hindi niya magawa. Tumayo siya at umubo ng dugo. Tinamaan siya ng bala noong isang punto sa labanan at hindi kailanman nagsalita, nasa mahalagang bahagi ang sugat at alam niyang finish na ang kwento niya doon. Hiniling niya sa kanila na sabihin sa kanyang anak na humihingi siya ng paumanhin, tumunog ang telepono niya sa eksaktong oras na iyon, ito ang kanyang anak, nanalo siya ng unang pwesto sa isang patimpalak sa pag-awit at gusto niyang marinig siya nito. Sumagot si Zhao Jian, sinabihan siyang medyo abala ito. Kumakanta siya. Pinakikinggan ng koponan ang buong kanta. Naririnig ng panganay na miyembro ang boses ng kanyang anak na babae hanggang sa matapos at pagkatapos ay huminto na siya sa paghinga. Inilibing nila siya at nanumpa sa isa't isa na tatapusin nila ito. Nang gabing iyon, bumalik si Henry sa laboratorio at pinilit si Dr. Zhang. Kailangang matapos ang pananaliksik kung hindi ay hindi na niya makikita muli ang kanyang anak. Pagkaalis ni Henry, may natuklasan si Dr. Zhang. Nabasa niya ang formula. Kumpleto na ang bakuna at ang mekanismo ng paghahatid para sa bioweapon. Wala siyang sinasabi kahit kanino. Sa halip kumuha siya ng sample at kinopya ang buong formula sa isang USB drive at itinago ang pareho sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naghalo siya ng isang pampasabog sa laboratorio, binigyan ng mga tao sa loob ng sapat na babala na lumabas at saka ito pinaandar. Nawasak ang laboratorio, sumisigaw si Henry. Binaril ni Chachai si Henry sa kwarto. Direktang sinabi ni Dr. Zhang kay Chachai na ang formula ay nasa isip lamang niya. Patayin sila at ang sandata ay mamamatay kasama niya. Pinangunahan ni Zhao Jian ang pangkat papasok sa gate at sa compound sa isang huling pagsalakay. 2 posisyon ng machine gun sa mga pinatibay na bunker ang nagpapanatili sa kanila. Nagpadala si Zhao Jian ng 2 miyembro para bumunot ng kanilang putok, pagkatapos ay pinaputukan ng isang sniper ang isang artilleria. Ang pangalawang bunker ay nilipol gamit ang isang granada. Iniutos ni Chachai na pigilan si Dr. Zhang at patayin si Jiang Ling. Inihagis ni Dr. Zhang ang kanyang sarili sa harap ng bala at tinanggap ito. Sinabihan din niya itong harapin ang babaeng asasin na malapit nang gumalaw sa kanya, ngunit hinarang siya ng isa pang miyembro ng team at nilabanan ng mano-mano. Tinamaan ng talim ng asasin ang lalamunan ng kasamahan sa koponan. Pumasok si Jiang Ling mula sa likuran at tinapos ito. Sa labas, naghintay ang mga tauhan ni Chachai para bigyan ng oras ang general na makatakas. Isa siyang magaling na marksman at epektibo niyang natutukoy ang buong koponan. Isang miyembro ng koponan ang sumugod para bumunot ng kanyang putok at nagpaputok sa binti at balikat. Sinabihan niya ang iba na huwag lumabas, hanggang dito lang ang kaya niyang gawin kasama sila. Tinapos siya ng enforcer. Ang eksperto sa demolisyon at ang nasugatang miyembro ng pangkat ay nagtulak gamit ang mga granada at smoke bomb at pinatay ang mga natitirang sundalo, pagkatapos ay hinabol si General Chachai. Hinayla palayo ni Zhao Jian ang tagapagpatupad ng hiwalay. Nagpalitan ng sniper ang dalawa. Sa isang punto, nagbanggaan ang kanilang mga bala sa ere. Nauubusan ng lakas si Zhao Jian. Naglagay siya ng patibong, ang kanyang rifle at sombrero ay nakaposisyon sa isang bato upang hilahin palabas ang kalaban, gumagana ito.
Pumasok ang enforcer para sa inaakala niyang madaling pagpatay at lumabas mula sa kablihan si Zhao Jian at dinudusahan siya ng armas, gumamit sila ng mga kutsilyo. Tinusok ni Zhao Jian ang kamay ng pulis gamit ang patalim, nakakuha ng sniper rifle mula sa lupa at gamit ang isang bala, pinatamaan ang ulo nito. Pinutol ni na Jiang Ling at nang nakaligtas na miyembro ng pangkat ang paglapit kay General Cho Chai sa dulong bahagi ng compound. Ang eksperto sa demolisyon at ang nasugatang miyembro ay malapit mula sa likuran. Napatay ang mga natitirang sundalo ni Cho Chai. Dinampot ng general ang isa sa kanyang mga tauhan bilang kalasag, binaril si Jiang Ling sa braso at sa kanya napagtanto na wala ng laman ang kanyang sandata. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-alok ng pera, ibinigay ng pangkat kay Jiang Ling ang baril. Isang beses siyang nagpaputok sa dibdib niya. Bumagsak siya, nagpaputok ulit siya. Nakakita ng pistola si Cho Chai sa lupa at itinaas ito. Si Zhao Jian, na nakamasid mula sa malayo, ay pinaputukan siya ng huling bala bago pa niya makalabit ang gatilyo. Nang mamatay si General Cho Chai, siya ay naging isang graphic novelist, na gumuguhit ng mga kwentong maluwag na batay sa mga pinagdaanan niya at ng kanyang koponan. At dito na natatapos ang ating video. Kung gusto mo pa ng mga ganitong recap, pakibisita na lang ang ating nakaraang upload. Salamat idol!